Penang, Malaysia with layover in Singapore. Pero yung going natin papunta na flight, ang layover natin 4 hours lang. Time check, it's 4:06 AM and I'm outside the Bags Lounge here at Naiya Terminal 3. It's closed. Hindi ko alam, di pala sila 24 hours. Nakalimutan ko. So, apparently, tatambay tayo somewhere else because they're opening pa ng 6:30 AM. Marhaba's open though. Kaso wala na akong passes for Marhaba. So yun na nga, sarado ang Bags Lounge and we are here at one of the stores near the boarding gates and we're gonna wait for boarding 2 hours pa. So oh my god, it's gonna be a long day since we have a 4-hour layover in Singapore. Siyempre mahaba pa yung biyahe natin. 2 flights pa yun, isang to Singapore and isang to Penang. So good luck sa walang tulog. So I guess see you later. So yun guys, we just landed at Changi International here in Singapore and time check, it's 10:40. Also can I add, sobrang hindi crowded tong terminal na to. Nakakatawa, hindi ko alam kung nagkataon lang na talaga na dahil weekday gitna ng linggo walang katao-tao be, wala. Although puno yung flight namin our flight was full. Tapos, although maliit lang kasi yung plane namin A320 lang ng Scoot. Pero puno siya. This is our airport fit check pala. So, we just got out of immigration. Sobrang bilis. Parang katao-tao. Makaloka. Since itong Terminal 1 ay katapat lang itong Jewel Chang. Hanggang nandito muna tumambay at kumain. Sorry. Ito na yung Rain Vortex. Ay, sarado yung Rain Vortex, be. Walang ulan, be. Sabi ko parang ang tahimik. Pero parang may something. Patay siya. Pero marami pa rin tao. It's always amazing to see this place. But, we only have 2 hours outside of immigration. And I'm on a hunt to find food because I'm hungry. So, hanap na yung pagkain. Mas marami dito sa baba. Kasi marami dito sa baba mga kainan. Yun lang. So, andito na tayo sa food level ng Jewel Changi. And, ang maganda dito, ang dami pwedeng gawin. Ang dami pwedeng kainin. In fact, pwede ka manood ng sine. May IMAX dyan sa baba. Tapos dito rin sa level na to, maraming bilihan ng pasalubong. Actually, meron din donkey dito. Hindi ko alam kung sa level na to. Pero ayan, may food court dito sa may kaliwa. Wala lang. Nakakatuwa. May Irvins din dito. Kaso yung Irvins dyan mahal. Mas maganda kung dito ka rin naman magsistay sa Singapore. Yung sa city ka na lang bumili ng Irvins. Ay, bukas na yung Rain Vortex. Sayang di ko naabutan. Ayan na siya. Hindi. Ay. Ayan yung Rain Vortex. Since dito tayo sa may basement 2, ganyan yung itsura niya. And sa glass ko, siya, enclosure. So, tingin tayo ng restaurants dito. Ang maganda dito, hindi na ako mag-withdraw ng Singapore dollar kasi hindi naman ako magsistay dito now. Ayan yung donkey sa taas. So yun, if you're like me and you have a sizable amount na layover here in Singapore, might as well go inside na lang. Like for me, I have a 4-hour layover. Ang plano ko, I'm gonna stay here for around 2 hours. After 2 hours, tatawid na ako ng Terminal 1. Ang maganda, this is connected to Terminal 1. And hindi mo kailangan isipin kung pila ba sa immigration, pila ba security, kasi walang kapila-pila dito. In Watsons. So ang ending sa KFC na kaso nakakaloka, seryoso ba itong gagawin natin. Tingnan mo naman yung kakainin ko, baby.
Bulldog, double. First time ko pa lang siyang bubuksan. So yun pala siya, guys. Yun pala yung bulldog niya. Nakapalaman siya. Okay, noted. Bulldog noodles. Kakatapos lang natin kumain. And dumami na yung tao dun sa parang food court level. So instead of passing through yung garden area to go up dun sa may garden area, akit na ako ng escalator. Tapos magandang pumunta dun sa may pinakataas na floor. Actually, kita siya dito. So, yan. Basta yung sa taas na yan, yung sa pinakataas. Ang maganda dyan, maganda yung view. And, parang ano din siya. Ano tawag dun? Parang garden something. Ang problema, mainit. So, titignan ko kung anong temperature ngayon. Kasi kung super init, pass. Dito na tayo sa pinakataas na level. So, actually mainit siya. Pero hindi OA. Ang maganda dito, marami rin itong mga restaurants. Pero may paid area dito. Actually, na kailangan mong bilhan ng ticket. Pero meron din naman mga free area like ito. Ayan. Ito. Free area to. O, diba? Bongga. Yan, yung canopy na yan, yung parang tatawid ka dyan sa bridge, malapit doon sa mismong falls. May bayad yan. And, hindi mo na tayo magbabayad for today's video. Which is fine. Okay lang naman. Kasi, medyo nakakatakot din yan ha. Tignan nyo naman. Diba? Medyo scary yan. Actually. Diba? Cool. Yun. So, hindi ko alam kung mag-picture ako. Kung dito or bababa ako mamaya. I still have 50 minutes, 50, before ako lumipat na ng Terminal 1 to pass through immigration. Mag-aalat ako ng 1 hour before boarding time. So boarding time is, 14 o'clock. 2 o'clock yung boarding. So 1 o'clock ako punta ng Terminal 1. Yun lang. Ang ganda nung rain vortex, naka-ignition. Ang galing. Ang nga lang, sana wala na yung, lalo na doon sa baba, ang lakas nung parang may pa-music sila na hindi ko maintindihan. So, sana bawas-bawasan eh. Hindi naman sa dahil ayoko makapel, pero parang hindi ko lang bet. Yun, sayang yung pagkakasarin ng falls. Hanap ako ng pwedeng pagpicturean. Actually, masarap kumain dito sa taas. Kaso lang, bang ino. So, okay na ako sa Okay na ako sa KFC muna. So, apparently, may Pop Mart pala dito. Oh, diba? Wow, katapat siya ng Luckin Coffee. Skull Panda, $29. Ito, $15 is a smaller one. Ito, Monsters. Labubu na, ano nga ba to? Version 2 na yata to, no? The version 2, you have a seat, is $24.90. 1,000. Actually, hindi na siya OA. Pwede na. Although, you could find it cheaper elsewhere. Okay rin na. Ito, Hirono, $13. Cute. So, kung something na pendant, hanap na tayo. Kaso, ito, Hachipupo. Kaso, yung blind box to. So, hindi ako makakapili, di ba, be? Yun yung problema. Pero meron sila itong gusto ko ito yung Snuggle With You.
Kaso pendant ba to? Hindi ako sure. Have to Google. Ito pa, Care Bears. Ay, shit, gusto ko ng Care Bears. Bibili ako. Bye. Bibili ako ng Care Bear. Itong Care Bear is $25. Ano to? Mga 100 plus. O, 1,000 plus. So yun, finally, nag-decide na ako. Kuha ako ng isang Care Bear. Cheer Bear. So, bahala na ako which one I get. Blind box. And i-unbox ko na rin yan maya sa labas. You accept credit cards? Yes, we do. Do you need the bag? Ano? So your total is $24.90. Thank you. Success, guys. Bumili tayo. Haha, be. Bumili tayo. Care Bears. I-unbox din natin ngayon dito. Because gusto ko, bakit ba, be? Pero, first off, gusto ko ng kape. Signature lattes. Coconut latte, little butter. Try natin to. Little butter latte. Iced, least sweet. Okay na yan? 808. Thank you. Medyo mainit pala dito, be. Kasi nga pala, anong level ba to? Kasi level nung yung garden sa taas, tapos ito yung immediately nasa baba niya. At least may baso na dito sa tabi. Haha. Let's try. This is little butter latte from Luckin Coffee. Aloy natin konti. Kailangan ko na ng kape. Ay, sarap. Be, okay to. Kung may ligay doon sa very buttery na taste. Love. Onward to this one. Hindi na ako nagpa paper bag or plastic. Ayan. Ang nakuha natin ay si Grumpy Bear. Cute. Very cute. Yay. Tsaka gusto ko yung color niya. Actually, so I'm very happy with that I got. Mas gusto ko yung mga Pop Mart na mga pendants kasi. Yung ganito, yung may hook. Pwede kabit sa bags. Kasi, wala naman ako estante sa bahay. Hindi ko naman kailangan ng mga figurines. Yan siya. Yay! I'm so happy. And, kakabit ko na siya sa bag ko. Diba? And no one's gonna stop me from. Kakabit ko na siya. Bakit ba, be? Cute to. Yay! So, nakabit ko na siya sa bag ko. Although, kapag yung bag ko na to, nilagay ko na siya sa ilalim ng airplane seat, I have to what you call this? Put it inside the bag. Wait, can I just say, ang sarap nito, itong little butter latte ng Luckin Coffee. Pero feeling ko acquired taste siya. Not everyone's gonna like it. But I like it. Sayang wala pa dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa meron ng ganito eh. Itong Luckin Coffee. I think this is a China brand. Yeah, Chinese brand. Wala. Nagpapalipis lang ko na oras sa tabid na akong Terminal 1 para makapag-ano na tayo. Immigration. Hindi ko na kailangan mag-check-in. Kasi pagka-check-in ay pagkakuha ko nung boarding pass ko sa Manila, binigay na sa akin 2 boarding pass. So, walang problema. So yun be, kakalagpas lang natin ng immigration dito sa Terminal 1. Papunta na ako doon sa boarding gate. Nakakaloka guys. So alam naman natin 'di ba na dito sa Singapore,
ang immigration nila dito. Puro yung counter na lang. Talagang electronic, yung e-gates na lang. Pero guys, kakaiba na yung pagpasok ko dito sa Terminal 1. Yung e-gates, walang passport. Wala siyang passport, guys. Ang in-scan lang mukha ko lang. Nakaigno. So parang yung nakalagay na sign doon, parang your face is your passport. Nakakaigno na nakakainggit. Nakakainis. Kasi yung e-gates natin sa Pilipinas, laging hindi gumagana. Lagi nag-error. Tapos dito, grabe. Mukha mo lang yung kailangan mo sa e-gate. Grabe. Nakakatawa, nakakaigno. So, hindi ko na videohan kasi bawal, diba? Siyempre. Pero wala lang, nakakatawa lang. Wala lang, nakakatawa. Ang galing. We got delayed by around 40 minutes, I think. So, hopefully, no more delays. Because it's already... I don't have my watch with me. But it's already late. And I want to sleep. And I'm hungry. So, hopefully, everything goes smoothly once we land in Penang. And I guess see you there. Hey guys, so we just landed here at Penang International Airport. Nandito na ako sa may arrival area after hours of travel from Manila, then Singapore, then finally here to Penang. So, I'll be staying here for 4 days from Wednesday until Saturday. I-vlog ko yung buong experience ko kasi hindi to masyado pinupuntahan ng mga Pilipino or maraming mga Pilipino nakapunta na dito pero hindi to yung mga usual na pinupuntahan. So, I'd love to share my experience. So yun guys, nakahanap na ako ng ATMs dito. I'll probably use Maybank kasi yun yung medyo familiar ako na name. So, we're gonna try our GCash card. Yan, pwede. Hey, here are the goods. So, we're done with withdrawing. Yun pala guys, I checked yung minessage sa akin ni GCash and nabawasan tayo ng 7,709.36 pesos for 600 RM. If you Google yung 600 Malaysian ringgit to Philippine peso through wise.com, siya ay magkano na lang? 7.6. So, may konting patong. Kaya lang. Actually, nung chinek ko siya a few days ago, parang 7.7. So, depende rin siguro sa fluctuation ng exchange rate. So, yan. Labas na tayo ng airport. Hanap na tayo ng... Hindi, mag-book tayo ng Grab. Hindi tayo magta-taxi, mga be. For today's video. So, Grab. Hopefully, madali lang yung Grab dito. So, siguro kamustahin ko na lang kayo pag nandun na tayo sa hotel. So, yun pala, importanteng tip para sa mga pupunta dito sa Penang ay may designated Grab pick-up points sila. So, just find the signs. Medyo madami naman. Nakalagay e-hailing. And, if you open the Grab app, may instructions on how to get there. So, yun lang. Hahanapin natin. Dito siya. Ay, nakastop pa, babe. Ba't tayo tumatawid? Tumawid sila eh. So, napatawid din ako. I'm so sorry for the law breaking. Law breaking. So, yan. Ayun, e-hailing. E-hailing pick-up point. So, pupunta muna ako doon bago ako mag-book. Kasi, baka naman nandun pa ako doon sa loob ng arrival hall tapos nag-book na ako. Hintay siya dito. It's sort of similar dun sa arrangements sa NAIA kung saan sa ground floor ng parking center nila yung Grab. So, baka dito rin nila kinuha yung ganong konsepto. Ayun o. E-hailing pick-up point. So, sige, book muna ako ng Grab. And then see you sa hotel. Yes, sir. 1, 2, 3, 4. Thank you. Welcome. So yun guys, kakaiba yung elevator nila. Kasi literal na lift siya. Yun, naka-check-in na tayo sa hotel. So this is the elevator. Scary, but you know. Oh, diba? Bongga. Wait, hanapin natin yung room natin. So yun guys, we are finally at the hotel room. Oh my God.
naglalakad. Inabot tayo ng ilang oras. It's now 7:30 p.m. Medyo may liwanag pa sa labas, in fairness. I'm just gonna settle in, mag-freshen up lang ng konti kasi medyo hulas na ako. And then, we're gonna try the street food nearby kasi this is, Chulia Street. And apparently, parang may night market nearby a few blocks away. And we're gonna try that. Yay! Before anything else, quick room tour lang. So, this is, I think, their most basic room. Guys, mura lang to. This is 3,000 pesos for 4 days, 3 nights. Diba? So, may TV, may mesa, merong aircon, may mga towels. Hello. And then, this is the bathroom. And guys, meron silang bidet. Although yung bidet nila dito kakaiba. Well, ganyan naman talaga yung mga bidet dito sa Malaysia. May heater. And it's fairly clean. Very clean, actually. Yan. So, that's pretty much it for the room. The only caveat is, guys, walang bintana to. And yun talaga, I knew naman from the onset when I booked this room na wala siyang bintana. And kaya binook ko siya kasi talagang mura, makakatipid. And I'm not gonna stay here naman ng lagi. And kung mag-stay man ako dito, may aircon naman, so which is fine. So, yun lang. Ulit, freshen up and then we're gonna go to the night market. So, nandito na ako sa area ng mga supposed na food. Street foods area. In fairness, para siyang gimika. Dumaan ako ng Family Mart kasi bili muna ako ng inumin para lang sigurado na may iinumin ako habang kumakain ng oh wow, ang ganda naman dito. So ito yung kanto ng Chulia tsaka Carnarvon. Hindi ko alam kung anong pronunciation niya, basta yun. Yan, tatawid na tayo. So ito yung main street food scene. Actually, maraming tao. Ayun, street food lang siya. So, try natin explore. Hindi pala ako rinig. Ay, shocks, parang ang sarap. Parang gusto ko 850 lang, 650. So ito mga ganyan. Ay, ito may mga fruit juice sa kabila. Marami din. Daming tao. Ay, ito parang pancit ba? Char kway yun. Ay, parang gusto ko yan. Ah, okay. So, hindi rin pala ganun kadami. Hanggang dito lang siya. This is also char fan, Hokkien. Okay, so wala na. Doon lang siya. Okay, so try natin balikan. Which one should we get? Parang okay din to. Char-fan, Hokkien chai, Ifumi. Juice, shawarma, tsaka chicken burger dito sa kabila. Duck meat. Parang di ko bet duck meat. Hindi ako adventurous for today's video. Sorry. Sotong kangkong. Eh, parang bet ko to. Ay, meron silang yung parang pork barbecue from Thailand. Bibili tayo niyan mamaya. Ikutin ko lang, mag-decide lang ako kung anong bibilhin.
Ito, baka order ako dito. Pero tatanungin ko kung pwede take out. Actually, parang pwede mag-dine in dito kay ate. Try ko kaya. You have table? Okay. One is One chicken. one chicken, Ano? One veg. one BT, okay. And pork. Yeah. One medium please. Small. Just small. Small, okay. And then small spring rolls pork. Pork, ini pork, okay. So small pork, and veg. Okay. Yeah. Thank you. So good luck sa in-order natin mga be. I already ordered. Orange. Okay. With sugar? With sugar? Little. Orange juice para money. Satu. Penny. Sabi may penalty daw pag uminom ng ibang inumin. So, good luck naman mga be. Hindi ko alam paano bayad dito kasi iba-iba sila ng singil sa akin. Ng benta pala. So, good luck. Hindi ko alam ba gawin. Bahala na. So, yung mga be, may table charge sila kapag hindi ka order ng drink. So, ito na lang. Order ako ng something. Okay lang. Actually, masarap siya. Kaso hindi malamig yung ilalim. Yung ibabaw lang. Konti lang pinalagay kong sugar actually. Pwede na. 3.8 ringgit. Hintay ko lang yung food. Actually, hindi ko lang kung magkano total. Order lang ko bigla. So, good luck. Sana masarap siya. Parang hindi naman sayang. Okay. Ito na yung char kway teow na veg. Pero nilagyan niya ng shrimp. Curry. Sige, fine. So, try na natin. Bukan banyak orang order mah. Okay naman siya. So, may parang charred flavor niya. Yung, ano na nung wok. Yung parang pinag-anohan na siya nung nasunog sa wok. Kaya mas gusto ko yung gano'n. Tsaka may konting yung spice. Hindi ko alam kung authentic siya. Right na wala naman ako pake kasi nandito naman ako. Medyo mainit ngayon dito. Pero wala naman akong pagsisisi na dito ako kumain. It's really my environment. Sarap siya. I like. So meron pa akong dumplings tsaka spring roll. So dumating na yung dumplings. Kasi para siyang malabsa. Sana masarap. So tikman natin. Sasawsaw ko siya doon sa parang sauce siya. Okay lang. Mas masarap sana kung toyo yung sausawan. Kasi yung sausawan niya parang sweet chili, parang gano'n. Hindi. May siyang konting toyo. Pero konti lang. Ito, akala ko malabsa siya. Hindi naman pala. Mukha lang. Last natin in-order. Dumating na. Lumpia, basically. Hindi ko lang alam kung ano naman. Hindi. Nirequest ko pork. So, hindi ko alam kung pork lang siya. Or maraming gulay. Pork. Bago luto lang mayo. So guys, ito pala yung apong. Ayun, para siyang gano'n. Hindi niluto niya. Hindi ko alam kung ano yan exactly.
Pero parang gusto ko umorder. Kasi parang known ka dito. Ayan. So, ito na yung in-order natin. So, I was thinking of trying it back at the hotel na. Kaso lang, nothing beats trying it fresh, straight from the stall. Parang siyang crepe. Sarap. Sarap. Parang light snack lang siya. Crepe na manipes. Sarap. Tapos medyo crispy siya. Hindi masyadong crispy. Crispy hindi masyadong crispy. Grabe pa sa ako. Grabe bang init dito. Sarap niya. I love. So that's my first day here in, actually day 0 here in Penang. Samahan niyo ako sa next video para naman doon sa aking day 1, first full day. Ang dami akong pupuntahan. Siya ang dami kong gustong puntahan talaga. So, marami akong pinlano. Hopefully, magawa lahat kahit mainit. Actually, yun ang hirap-hirap gumalaw pag mainit. Pero pipilitin natin because gusto natin.